Wala ang Malacanang na diversion o pagliliis lamang ang mga bali-balita na naaresto na si Senator Ronald Bato de la Rosa na kagagawan umano ng mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Sa isang mensahe, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kapansin-pansin niya na walang laman at walang konteksto ang mga pinapakalat nila Attorney Jimmy Bondoc at Attorney Harry Roque tungkol kay Senator Bato. Kasi pansin nyo, kunyari, naglungkot-lungkutan si Jamie Bondoc, na sinasabi, kumbaga pinapakalat po nila na nahuli na daw si Bato. Pero pansin nyo, wala pong masyadong kumagat na ang taong bayan, hindi po kinagat yung issue na yan. Diba? Alam nyo bakit? Hindi nga nag-viral eh. Kumalat siya, yung issue na yan, pero hindi po siya patok sa panlasa o paningin ng mga Pilipino. Hindi po kinagat. Diba? Kahit kinontent po siya ng mga vloggers, hindi po ginusto or hindi gusto ng mga tao. Ang tao po ay nakatutok pa rin doon sa impeachment trial ni Sara Duterte. Diba? Doon po sila nakatingin. Ang gusto kasi nila, ipaviral nila tong si Bato na nahuli na daw, ganyan. Para yung impeachment trial ni Sara Duterte matabunan. Bakit po? Napakatibay ng mga ebidensya doon. Sa impeachment na yun, mga pre. Impeachment trial ni Sara Duterte. Nandun po. Durog po si Sara doon. Kaya, alam po ng mga lawyer yan, ng kabila, na tagilid po si Sara Duterte po talaga. Oo. Alam po nila yan. Kaya sila po gagawa yan ng mga pasabog para yung atensyon ng tao maiba naman. Kaso hindi po pumatok si Bato eh. Pero ito pa, may aabangan pa tayo. Abangan nyo. Abangan nyo po ito. Habang umiinit po yung impeachment trial ni Sara Duterte. At habang nagiging tagilid po si Sara Duterte diyan sa impeachment na yan, gagawa ng paraan yan na para malihis na naman ang atensyon ng taong bayan. Mga DDS, gagawa yan ng paraan para mag-viral ito at doon tayo makapokus at hindi na sa impeachment. Yun ang gagawin nila. May kasunod pa yan, abangan nyo. Kasi si Bato hindi pumatok ngayon. Si Bato, walang kwenta. Hindi pinansin ng tao. Ngayon, may kasunod. Abangan nyo sa mga susunod na linggo, buwan. Diba? Malalaman nyo po yan. Sinasabi ko lang po sa inyo kung ano yung mangyayari in the future. Kami pong mga vlogger po kasi, alam po namin yan. Yung mga ganyang style. Yung mga strategy ng kalaban. Kasi yung mga yan po, gumagawa po ng strategy yan para ilihis yung taong bayan sa totoong usapin. Diba? Ililihis po tayo niyan. Ililihis po kayo niyan. Pero kami nandito kami, i-guide namin kayo. Huwag kayong mag-alala. Okay, sa mga panlilihis na gagawin nila. Pero asahan po natin. Posible pong mangyari yan sa mga susunod na linggo, buwan. Diba? Naniniwala po ba kayo doon sa sinasabi ko? Abangan nyo. Diba? Ayan sa hindi pa po nakakapag-like dyan. Mag-like na po kayo. Share this video mga pre ha. May TikTok, Facebook po tayo dyan. Tuloy natin. Ayon pa sa Palace Official, timing umano ang ginagawa ng mga ito upang matabunan ang mga naisiwalat ng COA patungkol sa mga walang resibo ng paggasta ng milyong-milyong pisong confidential funds ni VP Sara sa walang resibo. Matindi po yun. Mali yung paggastos. Napakatibay na ebidensya niyan mga pre. Diba? Sobrang tibay po ng ebidensya na yan. Kaya nagpanik po yung kabila at ginamit si Bato de la Rosa para malihis yung atensyon ng taong bayan. Akala lang natin yung hearing kahapon. Kahapon ba yun, nung isang araw? Akala mo, walang-wala lang yun kasi walang matinding sagutan.
Pero hindi po, 'no? Nandun po lahat yung mga ebidensya kung titingnan niyo. Kasi ang mga Pilipino kasi nagba-viral lang yung hearing 'pag may mga sagutan, initan sa Senado, dun nakukuha yung atensyon mga Pilipino, eh. Pero po, yung hearing po kahapon, 'no, o nung isang araw, talagang ano, kung tititigan mo po yun, i-a-analyze mo po, matitibay yung mga ebidensya laban kay Sara Duterte, 'di ba? Kaya nga tinabunan nila ng bato issue. Oo. Pero kayo po ba'y, maniniwala? Oh, breaking news po ito, breaking news. Oh, ito na. Ay, may breaking news pala tayo. May breaking news, Wait lang. May breaking news pala tayo mga pre, about kay Bato. Saan na ba 'yun? Ah, may breaking news tayo about kay Bato mga pre. Napakita ko lang sa inyo, may breaking news po tayo about kay Bato de la Rosa. Ito na pala. Breaking news po, Bato de la Rosa nahuli na. Ito na. Breaking news. Breaking news, Bato de la Rosa nahuli na po. Yan. Ayan na po si Bato, breaking news. Yeah. Bato. Yari ka ngayon. Papunta kang ICC. Breaking news. Bato de la Rosa nahuli na. Yay! Palakpakan natin yung pakulo nila. Ayan na si Bato. Sabi ko na eh. Sabi ko na mahuhuli ka rin eh. Yan po yung ating breaking news. The Stone. Kayo masyado kayong seryoso dyan sa comment, Huwag kayong masyadong seryoso, no? Breaking news lang naman yan. Pero anyway, ito na, balik na tayo sa totoong balita, mga pre, no? Ituloy natin to. OBP at DepEd. Wala pang bagong pahayag na inilalabas si Attorney Jimmy Bondoc at hinggil dito. Pero si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque muling iginiit na may nanghudas umano kay Senator Bato at naniniwalang maaring itinatago lamang ito at pilit na dadalhin sa dahig. So malinaw po yung aking sinabi, I stand by it. Merong naghudas kay Bato 2 weeks ago. Wala po kayo maniwala dyan kay Harry Roque. Wala pong naghudas kay Bato maniwala kay sa akin. Wala po akong kumpirmasyon ngayon kung nasan si Bato, pero hindi ko rin po pinagkakatiwalaan ang kahit sino sa gobyerno ito pag sinabi nila na hindi pa nahuhuli si Bato, dahil pag nahuli nila yan, idediretso nila yan sa dahig. Alam nyo kasi, pag nahulihan si Bato ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, automatic, hindi naman po maglilihim ang gobyerno ni PBBM sa mga Pilipino, sa taong bayan. Automatic po yan, ilalabas po yan sa media. 'Di ba? Social media, ilalabas ng mga vloggers, hindi po yan pwedeng ilihim. Dahil karapatan ng taong bayan na malaman kung ano yung nangyayari, totoong nangyayari sa ating bansa. Kaya nga may media, kaya nga may social media, kaya nga may mga vloggers. Gets nyo? Hindi po kontrolado, hindi po binubusalan, hindi po tinatalian, hindi po tinatakpan ni PBBM yung bibig ng mga vloggers, ng media, hindi po. Gets mo? Bobo ka. Tangina talaga. Social media, mapipigilan mo pag nabidyohan si Bato doon na nahuli. Mapipigilan ba yan ng gobyerno? Tanga. So I'm giving them until tomorrow, in fact, 2 days, 48 hours. Kasi kung tinatago nila yan, within 48 hours, kinakailangan isurrender na nila yan sa ICC. So until 2 days have passed, well, hindi pa ako sigurado. Sa tingin mo, pag nahulihan si Bato, yung pamilya hindi magsasalita? Na hinuli nila yung yung mister ko, yung tatay ko hinuli. 'Di ba? Yung pamilya magsasalita yan, number 1, na kung nasa gobyerno talaga yan. 'Di ba? Basic. Inuutulan kayo nitong putang inang Harry Roque na to eh.
Pinapaikot lang talaga kayo nito. Klarong-klaro naman na pamilya pa lang hulihin mo si Bato. Itatago mo sa buong Pilipinas yung pagkahuli kay Bato. Yung pamilya po magsasalita yan. Yung mga kaibigan ni Bato magsasalita yan. Kayo magsasalita din kayo na nahuli si Bato. Kasi may mga connection kayo eh. May mga kontak kayo sa isa't isa. Diba? Gagawin nyo pang tanga yung kapwa nyo DDS, pati sarili nyo, ginawa nyo ng tanga. Ay, nako. At hindi ako maniniwala na hindi nila hinuli si Bato dahil I can assure you, hindi nila aaminin yan. Ayan, pambubudol ni Harry Roque yan. Ito po yung idugtong natin mga pre, no? Prosekusyon ikinalugod ang pagsasantabi ng Korte Suprema sa petisyon. Ayan ano bang sa petisyon ni Sara sa impeachment trial. So panoorin po natin ito mga pre. Winelcome ng House Prosecution Team ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema na pagsasantabi sa pinagsamang petisyon na kumukwestiyon sa mga naging hakbang ng House of Representatives at House Committee on Justice kaugnay ng mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pahayag ni House Lead Prosecutor, Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, pinagtibay ng desisyon ang mga mekanismo ng saligang batas at pinalakas ang fundamental na prinsipyo na walang public servant kahit pa ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Kailangan po talaga na malaman ng taong bayan kung ano yung katotohanan. Hindi naman po pwede na ipapa-stop mo yung impeachment. Oo. Anong dahilan? Kasi kung wala kang tinatago po sa tao, bakit kailangan yung gawin yun? 'Di ba? O yan na nga ngayon. Naglabasan yung ebidensya. May mga nagising na mga Pilipino. Tangina, magnanakaw pala to, budol pala to si Sara. Scammer pala to si Sara. Oh. Diba? At least po yung taong bayan nagigising po, hindi nabubudol. Diba? Yun po yung dapat eh. Ang nakatataas sa pananagutan. Si Representative Luistro ang chairperson ng House Justice Committee na nagsagawa ng pagdinig sa dalawang reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Ang rekomendasyon at resolusyon ng komite ang naging batayan sa pinagtibay na articles of impeachment sa plenaryo ng Kamara na nililitis ngayon ng Senate Impeachment Court. Para naman kay House Prosecution Panel Member at Manila 3rd District Representative Joel Chua, wala nang magiging sagabal para matiyak ang pagtutuloy-tuloy ng paglilitis sa Vice Presidente. Wala nang sagabal. Pero natatawa ko mga pre. Ito may papakita ko lang sa inyo. Gusto ko lang ipakita kasi may bobong DDS kahapon. Nag-comment po sa post ko. Okay? Gusto ko lang kunin yung picture Gusto ko lang kunin yung picture, wait lang Natuwa po natuwa ang bobo Hindi niya alam na bobo siya. Ito yung comment niya. Okay? Ito po, pakita ko po sa inyo. Natuwa po siya. Nag-comment po siya dun sa post ko at ito pa talaga yung kinoment niya. Basahin ko to sa inyo Anong sabi niya dito mga pre? Iyak tukmol na walang ligo, your dreams. Tapos yan yung pinakita niya. Hindi niya alam ang ibig sabihin nito. Okay? Ano po yung ibig sabihin nito? Ibinasura lang naman po ng Korte Suprema ang apela. Okay? Ng kampo ni Sara Duterte para ipatigil po yung impeachment. Tapos ito yung kinument sa akin. 'Di ba? Kinument. Iyak daw ako. Hindi ba niya alam? Nasampal kay Sara Duterte to? Tarantado talaga. Sabi ko nga sa inyo mga pre, basta DDS, automatic may hina po yung utak niyan, bobo. Hindi makaintindi. Hindi mo alam yung binabasa mo? Hindi mo alam yung binabasa mong animal ka? Pinakita ko lang naman po kung gaano sila ka-weak. Tuloy na tayo dito. Unang-una, at least, makakahinga na tayo na magtutuloy-tuloy na to at wala na magiging sagabal dito sa impeachment na ginagawa ngayon dito sa Senado. At least, hindi na tayo kakaba-kaba na baka mamaya bukas makalawa ay patitigilin tayo. Dahil sasabihin nila ay may Supreme Court decision at sinasabi unconstitutional. Pero ngayon,
Wala nang ganyan, so wala nang dahilan para pagdudahan pa natin itong nangyayari. Gate naman ang isa pang miyembro ng House Prosecution Panel na si Bicol Cerro Party List Representative Terry Didon. Dapat mag-move on na ang defense team ni VP Duterte sa aligasyon nitong fishing expedition ang isinagawang impeachment process sa House of Representatives. Panahon na po para mag-move on ng depensa sa usapin po ng mini trial, sa usapin po ng fishing expedition. Winakasan na po ng Korte Suprema ngayong araw na ito yung lahat po ng propaganda na katulad po nito. Ibig sabihin, ang talagang lunsara na po ng laban ay dito sa Senate Impeachment Court hanggang sa pinakadulo. 5 linggo na ang paglilitis sa Vice Presidente at nasa ikalawang article of impeachment na ang prosekusyon sa paglalahad nito ng mga testigo at ebidensya. Rosalie Cruz humahataw sa balita. Ito may karugtong yan mga pre. Ito yung karugtong. Dismissed dahil sa mootness. Ito ang dahilan ng Korte Suprema sa pagpapawalang bisa sa mga pinagsamang petisyon na kumukwestiyon sa mga pagdinig ng House of Representatives kaugnay ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin ay hindi na kailangang resolbahin ang mga issue sa petisyon. Ayon sa Korte, ito ay dahil naaprobahan na at naipadala na ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado. Ang mga dinismiss na petisyon ay magkahiwalay na isinampa ni Attorney Israelito Torion at ng kampo ni VP Duterte. Kinwestiyon ng mga ito na lumampas na umano sa kapangyarihan sa ilalim ng konstitusyon ang House Committee on Justice ng Kamara sa pangangalap ng ebidensya at pagpilit sa mga saksi na humarap sa kanilang pagsusuri. Ipinaliwanag ng Korte Suprema na ang pagpadala ng Articles of Impeachment ay hudyat ng pagtatapos ng papel ng Kamara at ang simula ng kaso sa Senado bilang isang impeachment court. Dahil dito, ang mga aksyong nais pigilan ng mga nagpetisyon ay ganap nang naisagawa at hindi na mababago ng anumang desisyon ng Korte. Bagamat kinikilalaan niya ng Korte Suprema na maaari silang maglabas ng desisyon sa mga isyung moot sa exceptional cases, sinabi nito na wala nang nakitang sapat na basihan para ilapat ito sa kasalukuyang usapin. Dante Amento, humahataw. So yan sa madaling salita, yung impeachment trial na nangyayari ngayon, wala na pong pwedeng humadlang. Ito po ay magtutuloy-tuloy hanggang katapusan, hanggang dulo. At tandaan po natin na sa dulo ng impeachment na yon, impeachment trial na to mga pre, meron at merong pwedeng makonvict, pwedeng hindi. Pero sa mga ebidensyang nakikita natin ngayon, good luck Sara Duterte. Okay? So, hindi na po sila nangangamba na pwedeng ipatigil ito ng Korte Suprema dahil nga may ganong ginawa sila Torion. Pero ngayon po, dahil ibinasura, kampante na po ang lahat. Okay? Wala nang pwedeng pumigil, wala nang pwedeng humarang, tuloy ang impeachment. Diba? Kayo po, ano po yung inyong opinion dito? Gusto ko malaman yung inyong mga komento, reaksyon, ayan para naman mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang opinion po, no? Bago tayo mag-move sa ating next topic. Ayan may TikTok, Facebook tayo dyan kalembangin nyo na lang po yan.